Ito po talagang battle po 'to 'no. Ang labanan po ngayon sa totoo po, labanan po, ng mga vloggers at mga abogado ni VP Sara, konti lang naman yung abogado ni VP Sara, ilan lang yung nagsasalita, versus, lahat po sa HOR at tsaka mainstream media. Kung tutusin dehado tayo pero sila pa po yung pumapalag, 'no? Kasi po nakikita po ng taong bayan na mas makatwiran po yung litanya ng mga vloggers kaysa po vloggers ni Duterte, kaysa po rito sa, pinagtutulungan si VP Sara ng mainstream media at tsaka kung wala po yung mga Duterte vloggers, matagal na pong durog-durog si VP Sara. Kasi panlilin lang po 'no? Panlilin lang po yung ginagawa nitong mainstream media, kasama po nitong mga politiko na o mga DDH. Panlilin lang po kasi ang gusto nilang palabasin, litanya lang kayong mga vloggers, eh. Yung ebidensya kay VP Sara napakatindi. Sabi nga ni Ilong Redon, nuclear bomb. Yung kanyang, records, yung kung pagbabatayan po natin ay ebidensya di umano, nuclear bomb daw. Bakit may naniniwala sa mga vlogger, 'no? Kung ang dala-dala lang daw po ng mga vloggers ay litanya, yan po yung problema ninyo. Yung panlilin lang niyo sa tao, hindi po niyo naisip na yung mamamayang Pilipino marunong pong mag-isip beyond sa mga sinasabi niyo. Okey. Iisa-isahin na po natin kasi nung una pinagtatawanan lang natin, hindi ba nila maisip na iba yung transaksyon kaysa sa, totoong laman ng bangko mo? Iba yung, transaksyon ng pera kaysa sa totoo mong pera. Alam alam na po natin lahat 'yan. Alam na po 'yan ng lahat ng mga Duterte supporters, alam na po 'yan ng lahat ng mga walang pagkiling. Pero pinanghahawakan po ng media at tsaka nitong mga congressman na 'to, yung litanya na malakas ang ebidensya laban kay Bibi Sara at sila po, tayo sinasagot lang natin ng, litanya, pamimiloso po lang. Pero ang ebidensya, ang records, nuclear bomb laban kay VP Sara. Okay. Ano ba talaga yung sinasabi nila record na hindi nga nila masabi ng maliwanag, kung ano talaga yung record, eh. Eto po, malakas po ang loob ng Rappler, alam niyo naman yung Rappler, 'di ba? Walang kaabog-abog po 'yan. Sara Duterte 6.7 bank transaction that don't match her SALN declarations. Kung titignan niyo po, nariyan na po lahat, eh. Eto na po yung pamagat po ng Rappler na 'to, eto na po yung tahasang panglilin lang. Yung sinasabi po natin na hindi po puwede yung bank transaction, hanapin niyo sa salin, eto na po talaga sinasabi na po direkta, 'no? Dati pinahihiwatig lang po nila 'to, na mayroong transaksyon na naganap na bilyon-bilyon. Ngayon po meron ng amount, at direktang sinasabi wala yan sa salin. Tandaan po ninyo, records yan, sinasabi nila record. Tignan niyo sabi rito sa Philippine Star. Mga ano po 'to, panay media po 'to, records at way vloggers. Mas matindi raw po yung record kaysa sa mga sinasabi ng mga vloggers at rhetorics in VP Sara impeachment. Sabi po yan ng ex-IBP chief. Ang IBP po, ang meaning po ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Yung pinakapinuno po ng lahat po ng mga abogado, pero dati na siyang opisyal. Tignan niyo po, So ang parang pinalalabas nila na ang record po, yun pong, mga records, bank account, SALN, lahat po ng record, lahat po ng papeles, gusto nilang sabihin na yan po ay matinding
bomba. Sabi nga ni Ridon, nuclear bomb 'yan, hindi po puwede 'yan na pabulaanan lang ng mga talkies ng mga vloggers. Okay, yung pagsasabi niyo na record, panlilin lang, eh. Halimbawa, itong pamagat na 'to ng ano, ng, Rappler, Sara Duterte 6.7 bank transactions. Teka po muna pala 'no, ililinaw po natin. Maganda yung punto nung abogado ni Mans Carpio. Ang kino-quote po nila lagi, siyempre dahil hindi tayo mga abogado, ang kino-quote po nila, naniniwala tayo, 'di ba? Kasi hindi naman tayo abogado, eh. Ang kino-quote po nila, puwedeng buksan ang bank account 'pag sa impeachment. So, ang pinag-uusapan lang natin, 'yan ba yung impeachment, yung hearing? Pero ito po ang sinabi ng abogado ni Mans Carpio, kaya dapat nag-upgrade din po tayo bago natin tunguhin 'to, yung sinasabi ng Rappler. Ang sabi ng abogado ni Mans Carpio, tama 'yan sa batas ng Anti-Secrecy Law, pero Bank Secrecy Law, oh. Sa batas ng Bank Secrecy Law, puwede mong ilantad yung bank account ng isang tao kung ipinag-uutos ng impeachment court. Walang problema diyan. Pero ang nilalabag nila, hindi naman po yun, eh. Meron po bang testigo galing sa bangko? May narinig po ba kayong tumestigo laban kay VP Sara galing po sa bangko nila? Halimbawa, BDO o kung ano man ang bangko ni VP Sara? Wala. Sino po yung tumestigo? AMLAC. Si Bobby, yung taga-AMLAC, yung mataba. So hindi po siya nagagabayan ng batas ng Bank Secrecy kasi hindi naman siya bangko, eh. Si AMLAC ay hindi bangko. So create si AMLAC hindi po sa Bank Secrecy Law. Create yung batas ni AMLAC. Kaya meron tayong nakikitang matabang baboy na taga-AMLAC. Create sila sa pamamagitan ng Anti-Money Laundering Act. So ibang batas po 'to. At sabi ng abogado ni Mans Carpio, walang exemption. Hindi mo puwedeng i-divulge, hindi mo puwedeng ibulgar yung laman ng mga dokumentong nakuha mo kahit na ano pa yan. Yan ay confidential. So wala po. Yung sinasabi po nilang katwiran na puwera na lang sa impeachment, kahit po pala impeachment hindi mo puwedeng ibulgar. Malaki talaga ang ano, kaya pala daldal ng daldal sila De Lima na hindi kami natatakot, hindi kami natatakot. Matagal nang hindi natatakot yan si De Lima, pero bakit ngayon lang siya nagsalita na hindi natatakot? Nilabag pala nilang batas yung batas ng AMLAC. Bawal kahit kailan. Ngayon ko lang po kita niyo na, ha? Marami po tayong matututunan 'pag sumubaybay tayo sa balita, eh. Yung sinasabi nila na galing sa AMLAC, galing sa AMLAC, hindi mo pala puwedeng ikatwiran na galing sa AMLAC 'yan. Lahat pala, lahat pala bawal. Sa AMLAC law, lahat ng nakuha ng AMLAC hindi mo puwedeng i-divulge dahil istrikto lang po ang AMLAC. Ang habulin niya lang po yung mga nagma-money launder. So kung kahit po impeachment na wala naman pong kinalaman ng money laundering, kumbaga inikutan nila yung batas, eh. Malamang wala silang nakuha sa mga bangko, 'no? Hindi nagbigay yung bangko ng mga records. Yung AMLAC very willing kasi
Kaya nga siya nariyan. Imagine ninyo 1 linggo pa lang, yan yung bonus niya, eh. Kaya maling-mali po. Ano pa isang mali, dito naman po sa programa ni Attorney Guanzon na sa totoo lang, okey, kino-question po niya yung affidavit ni Antonio Trillanes, 'no, na yun yung batayan kaya nila sinabpi na yung AMLAC. Ang sabi ni Guanzon, wala naman sa original complaint yan. Yung pinagbotohan nilang complaint, si Madriaga lang ang naroon, hindi si Trillanes. So saan galing si Trillanes, bigla nilang isiningit. Again, 'di ba? Para lang po makuha yung record ng AMLAC. So dugtong-dugtong po 'to para po maisalang nila yung AMLAC. At yung AMLAC naman po, yan po yung na diyan po nanggaling 'tong sinasabi na ng mga media na 6.7 billion. Ang 6.7 billion po, yan po yung bago nilang 125 million. Yung kine-create po yan para po manggulat, "Ha? May billion palang pera si VP Sara?" Ngayon, ano po ang kahulugan ng 6.7 billion bank transaction? Bakit po wala sa salin yan? Oh, ipaliwanag po natin. Yung salin po, kasi ako gumagawa ko ng salin, dati po akong government employee. Taon-taon, isang beses ka lang gagawa ng salin. Ang gusto ni ang gusto nilang ipahiwatig, dapat daw yung bank transaction nasa salin. Mali po. Bank transaction lang yan, eh. Ang nasa salin po is statement of assets, liabilities, and net worth. Yan po yung kahulugan ng salin. Wala po dong statement of bank transaction. 'Di ba? Wala pong statement of bank transaction kasi mahaba po yan. 'Pag bank transaction, humingi ka lang nga ng record mo nung pumasok at lumabas, eh, wala ka pang negosyo, 'Pag humingi po kayo, 2 dekada, mahaba po yan. Ano lang yun, pasok at labas lang, wala ka pa negosyo. So imagine niyo po yung 'pag may negosyo kang 8, 6, 9 na negosyo, okey. Kaya dito po, tama naman po yun 'no, may battle po between Duterte vloggers and attorneys versus mainstream media, HOR, at saka yung mga vloggers ng kabila. Ang problema, sa kanila para makakumbinsi sila kinakailangan nilang manggancho, kinakailangan nilang manlinlang, kasama yung mainstream media. Tignan niyo yung pamagat nito, 'di ko pa nakikita yung ibang mainstream media. Tignan niyo 'to, Philippine Star, records at way vloggers. So, record daw, talo daw yung litanya ng mga vloggers. 'Di ba parang parang record 'to, eh, paano magkakamali 'tong record? Samantalang yung mga vloggers salita lang po 'yan. Pero bakit pinaniniwalaan yung vloggers? Bagamat salita lang po yung baon namin, hindi naman po kami kapos ng talino, eh. Kayo po, given sabihin na natin na mas matalino kayo, pero hindi niyo kayang patunayan 'yan, na mas matalino kayo sa mga Duterte vloggers. Given na mas matalino kayo, nililin lang niyo yung mamamayan, eh. Halimbawa, ito sabihin nitong ng rappler, Sara Duterte 6.7 ban transaction don't match her SALN declaration. Asan po yung sa SALN yung idedeklara mo yung bank transaction? Wala po sa SALN yun. Statement of accounts, asset, liabilities, asset, pag-aari, utang, at yung kabuuan network mo. Lahat po ng yung ari-arian. May SALN po ba si VP Sara? Meron. Kayo na rin na naglantad kahit hindi pa po nasasalang, 88 million lang daw yung SALN ni VP Sara. May transaction siyang 6.7 billion. Ang
Meron siyang transaksyon na 6.7 billion. Bakit hindi yun nag-appear sa 88 million? Ano ba sinabi? Bank transaction. Alam na po namin lahat sa kapapaliwanag po ng mga vloggers at ng mga attorney na kampi kay Duterte. Alam na po ng mga Duterte supporters, kaya po ang hindi nila nakakaalam, yung mga nililin lang ninyo. Ang bank transaction po, halimbawa, mayroon kang 1 milyon sa bangko. So 1 million yung bank. Nagdeposito ka, umutang ka. Kapatid mo, umutang ka sa kapatid mo. Milyonaryo kapatid mo. Tol, magnenegosyo ko. Para madali lang po kwentahan, ha. Ganito po yung bank transaction. Tol, magnenegosyo ko. O, pahiramin mo ako kapital 1 million. So, sige, mag-open ka ng bank account para dun ko ipapadala kasi nasa abroad, eh. So, nag-open ka ng bank account, nagpadala ng 1 million. Okay, di ba? 1 million. Tapos, winidraw mo. So magkano ang pera mo sa bangko? Zero. Magkano yung bank transaction? 2 million. Bakit 2 million ba dong? Zero nga. Kasi nagdeposito ng 1 million, bank transaction. Nag-withdraw ka, another 1 million. 2 million ang bank transaction. Pero magkano talaga pera mo sa bangko? Zero. Oh, paano mangyayari? Palagay na natin tama kasi record yan, eh. Kahit illegal pa yung ginawa ng AMLAC kaya siya may kaso. Kaya siya kinasuhan ni Mans Carpio dahil illegal yung ginawa niya, dinivulge niya. Palagay niyo ng tama siya. May 6.7, ibig ba sabihin may 6.7 million sa bangko si VP Sara? Wala. Kasi transaction lang yun. Iba yung transaction. Katulad nga ng paliwanag ko, umutang ka sa kapatid mo, nilagay sa bangko, 1 million transaction. Winidraw mo lahat, another 1 million transaction. Magkano pera mo sa bangko? Zero. Magkano ang bank transaction? 2 million. Magkaiba ba? O halimbawa, nagnegosyo ka, nalugi. So magkano na lang pera mo? Magkano na lang worth mo? Zero na lang po. So pag ikaw po ay government employee, halimbawa po, government employee ka, gusto mo lang magnegosyo, hindi mo natutukan, nalugi ka. So may 2 million kang transaction sa bangko. Ilalagay mo ba yung 2 million sa salin mo? Hindi mo ilalagay yun. Zero ka ron. Magkano ang pera mo talaga? Zero. Kaya pag dineklara mo, ang worth mo lang ay 30,000 kasi may utang ka, tapos 30,000 lang yung pera mo at hand. Yun lang ang worth mo. Asan yung 2 million? Ba't hindi mo dineklara? Ba't mo idedeklara yun, nalugi ka nga? Nakukuha po ninyo? Yan yung gusto nilang palabasin, na tanga kayo. Kayong mga Pilipino, tanga. Kaya maniniwala kayo, "Uy, may bank transaction 6.7 billion, ah." Alam po ng Rappler yan. Alam po ng mga mainstream media, matatalino po yan, eh. Ibig niyong sabihin walang accountant yung mga mainstream media? Meron. Kaya lang pinili po nilang linlangin kayo. Pinili nila kayo ay, hindi naman sinungaling, 'di ba? Hindi niyo napupuna. Hindi naman kayo pinagsisinungalingan. Nililinlang lang kayo. Oh, ta's magtatanong, "Bakit hindi dineklara?" Sasabihin ni Chua, "Bakit wala sa salin yung bank transaction?" Okay.